Ikalabing-tatlo ng Hunyo, taong 2024, Huwebes. Ngayon naman ibabahagi ko kung paano ba tayo gagamit ng tinatawag nilang XLOOKUP. Ano ba yung XLOOKUP? So, kung nakita niyo yung isa kong video, explain ko kung paano gumagana yung VLOOKUP. Kung saan, kinukuha niya ang katumbas na value ng isang value sa isang listahan. Sa ngayong example, meron ako ditong listahan ng produkto, presyo, at stocks. Ngayon, dito meron akong drop down. Pipili ako dyan at dapat ang mangyari ay lumabas ito, dito, yung presyo at stocks na nakalagay dito. Ngayon, pwede akong gumamit ng VLOOKUP dito. Pero ang kinaibahan lang kasi, ang VLOOKUP, dapat yung ginagamit mong impormasyon laging nasa kaliwa. Tapos yung hinahanap mo, nasa kanan. Samantalang sa XLOOKUP, hindi mo kailangan ng ganoon. So, ipapakita ko pa paano. Pumunta ka muna sa cell na gusto mong paglagyan. Lagyan mo ng equal sign. Lagyan mo XLOOKUP. Okay. Tatlo yung hihingi niya. Hihingi siya ng ano ba yung gagamitin mong impormasyon para mahanap niyo sa listahan. Pangalawa, saang column siya titingin para makita yung hinahanap mong impormasyon. At pangatlo, anong column yung hahanapin niya na kailangan mo. So, pakita ko na lang. Yung lookup value, etong gagawin ko yung drop down. B3, comma. Next naman, saan ko ba makikita yung produkto dito sa listahan? Andi dito. Okay? Nagkabaliktad pala ng pangalan. Ayan, andi dito sila. Yan. Pagkatapos, ano yung gusto kong ibalik na impormasyon? Dahil presyo yung ginagawa ko, dito naman sa presyo. Okay? Tapos, i-close ko lang yan. Inulit ko lang. Ang nakalagay ay kung ano yung produkto na hanapin ko, saan ko hanapin sa listahan, at yung gusto kong ibalik na impormasyon. Ayan. Lagay natin ng peso sign. So, pag namili ako dito, halimbawa, ito dalandan. Nakalagay, 50 pesos. Ito naman, mangga. Hindi kasya. O, ayan, 160 pesos. Isa pa ulit. Mansanas, 60 pesos. Sa VLOOKUP, dapat yung mansanas o yung produkto andi dito sa kaliwa bago yung impormasyong gusto mong maibalik. Hindi ganon sa XLOOKUP. So, yun yung kagandahan niya. Ulitin natin ha. XLOOKUP. Yung gagamitin mong impormasyon. Lookup value. Saan mo siya makikita sa listahan? Ito. At ano yung ibabalik mong impormasyon? Ito. Close natin ulit. Ayan. Kompleto na yung ating maliit na table. So, ayun. Sana maging useful sa inyo tong formula na to. Maraming salamat.